Now, class, let's proceed to global migration, the basic concepts, and overseas Filipino employment. Okay, definition of terms. Migration, the crossing or boundary of a political or administrative unit for a certain of time. Ito ay ang paglipat o paggalaw ng tao mula sa isang lugar patungo sa iba na maaring lumampas sa hangganan ng isang bansa o rehiyon at nagtatagal sa bagong lugar sa loob ng tiyak na panahon. Pag sinabi namang migrant, ito ay sinumang tao na lumilipat o lumipat na mula sa ibang bansa patungo sa iba o kahit sa loob ng sariling bansa, palayo sa kanyang karaniwang tirahan, ang tawag sa kanya ay migrant. Okay, types of migration. Internal migration. Ito ay paggalaw ng tao sa loob ng parehong bansa. Halimbawa, mula sa Barangay Ibabang Palale, pupunta lang siya ng Manila. That is internal migration. International migration, paglipat ng tao mula sa ibang bansa patungo sa ibang bansa. Ibig sabihin, halimbawa, from Philippines, pupuntang US. That is international migration. Voluntary migration, paglibat ng tao ayon sa sariling kagustuhan. Pwedeng ang reason ay para sa edukasyon, trabaho, or pamilya. And forced migration, ito naman ay paglipat ng tao dahil sa hindi kanais-nais na sitwasyon na wala sa kanyang kontrol. For example, nagkaroon ng digmaan, kalamidad, or persecution or pag-uusig. Types of migrants. Meron tayong tinatawag na forced migrant. Those who are compelled to migrate due to adverse circumstances beyond their control. Mga taong napipilitang lumipat dahil sa masamang pangyayari na hindi nila kontrolado. For example, merong war or pag-uusig. Parang nadubli. Asylum seeker. Pag sinabing asylum seeker, person who seeks safety from persecution in a country other than his or her own and awaits on the application for refugee status. Pag asylum seeker, isang tao na naghahanap ng kaligtasan mula sa panganib sa isang bansang hindi niya sariling bansa. At siya po ay naghihintay ng resulta ng aplikasyon para sa refugee status. Pag sinabi ng mga refugee, ito ay tao na may matibay na takot dahil sa lahi, relihiyon, nasyonalidad o iba pang kadahilanan at hindi handang protektahan ng sariling bansa. Huwag malilito ha, yung refugee, yung mga taong nagsisik ng help sa ibang bansa o pumupunta sa ibang bansa kasi nga po hindi sila kayang protektahan ng sarili nilang bansa. Okay, drivers of migration. Ano ang dahilan ng migration? Economic and demographic drivers. Okay, yung ibang tao umaalis kasi dahil sa trabaho, kaya naman dahil sa mas mataas na kita at gusto nilang magkaroon ng maginhawang pamumuhay. Pagdating naman sa environmental drivers, lumilipat ang tao sapagkat dun sa lugar na kinabibilangan niya, lagi na lamang nalindol, lagi na lamang doong nabagyo. And number 3, human-made crisis. Ayan, umaalis o lumipat ang isang tao sapagkat nakakaranas sila ng digmaan. Kaya naman ayaw na nila dun sa politika or pamumuno na meron ng kanilang bansa. Migration and the Sustainable Development Goals. Okay, ano ba yung relation ng Sustainable Development Goals sa migration? Number 1, Goal 3 when it comes to health. You can see, migrants can be vulnerable to health risk. Ang mga migrante ay maaaring maging vulnerable pagdating sa panganib sa kalusugan. Kasi 'di ba sa kanilang mga destination, maaaring wala silang sapat na access pagdating sa serbisyong pangkalusugan. Number 2, Goal 4, Education. Okay. Ang paggalaw or pag-alis ng mga estudyante ay nagbubukas ng opportunity para sa kabataan. Kasi 'di ba for example, pupunta ka ng ibang bansa.
mas mapapalalim mo yung iyong pag-aaral. Goal number 5, gender equality. Migrant women and girls are vulnerable to human trafficking and gender-based violence. Okay, ang mga kabaybaihan, maging ang batang babae na migrante ay maaaring maging biktima ng human trafficking at karahasan base sa kanilang kasarian. At ang mataas na partisipasyon at pamumuno ng kababaihan, yun po ay makakatulong upang mabawasan ang karanasan at hindi pagkakapantay-pantay. For Goal 8, decent work. The importance of migrants in the global economy continues to flourish. Patuloy na mahalaga ang migrante sa global economy. Kasi 'di ba, ang makatao at ligtas na kondisyon sa trabaho, ito ay nakakatulong para mas mapalakas ang ambag ng mga migrante pagdating sa kaunlaran. Okay, Goal 11, sustainable cities. Migrant enables cities to thrive and become more vibrant. Tinutulungan ng mga migrante ang mga lungsod na umunlad at syempre maging mas masigla at matagumpay na sentro ng ekonomiya at pamumuhay. Goal 13, climate action. Migrants are affected by climate-related disasters. Ibig sabihin, ang mga migrante, sila po ay apektado din sa mga sakuna na nararanasan sa isang lugar. At upang maprotektahan sila, kailangang palakasin ang mga tugon sa sakuna at pagbabago ng klima. Okay, Goal 16, peaceful societies. Dapat pigilan ang human trafficking at bigyan ng suporta ang mga nakaligtas dito. Ayan, kailangan alisin lahat ng uri ng karahasan laban sa kababaihan at batang babae. Goal 17, partnership, expanding of network among countries can help increase the capacity to deliver the migrant services. Okay, ang pagpapalawak ng network or ugnayan sa pagitan ng bawat bansa, yun po ay makakatulong para mapataas ang kapasidad sa paghahatid ng serbisyong pang-migrante. And Goal 10, reduce inequalities. Migration brings about a conglomeration of people, ideas, knowledge, and practices and culture, and very integral that all countries involved avoid discrimination, inequality, and injustice due to these differences. Pagdating naman sa Goal 10, mayroong pagbabawas ng hindi pagkakapantay-pantay. Okay, di ba nagdadala ng ideya, kaalaman, at kultura ang migrasyon. Kaya mahalaga na ang lahat ng bansang sangkot ay umiwas sa diskriminasyon. Kaya mo naman iwasan nila ang pagkakaroon ng hindi pagkakapantay-pantay at walang katarungan. Nang sa ganun, yung mga migrant people, even the migrant workers, magawa nila yung kanilang role, magawa nila yung kanilang goal. Okay, now the definition of terms: overseas employment, employment of a worker outside the Philippines. Overseas employment, basta ito'y mga taong pumupunta sa ibang bansa o sa bansa na hindi niya kinabibilangan para siya po'y magtrabaho. That is overseas employment. Pag sinabi namang overseas Filipino workers, ayan, a person who is to be engaged, is engaged, or has been engaged. Sabihin, ito yung mga taong magtatrabaho, nagtrabaho, at nagtatrabaho sa bansa na hindi siya kabilang, that is overseas Filipino workers. Kapag ito po ay patungkol sa Pilipino, ha? Okay, what are the common reasons why Filipino work abroad? Number 1, it is because of poverty. You can see maraming Pilipino ang pinipiling magtrabaho sa ibang bansa para matustusan ang kanilang pamilya. Unang-una kasi 'di ba kapag ikaw ay normal na tao, hindi nakatapos na pag-aaral, anong opportunity mo dito sa Pilipinas? Napakaunti ng sahod compare sa pupunta kang ibang bansa, kahit ang trabaho mo ikaw ay katulong. Kumbaga, masusustain yung pangangailangan ng pamilya. Okay, unemployment and low salary. Kapag walang trabaho o maliit ang kita sa Pilipinas,
Siyempre, ang tendency ng mga tao is humanap ng magandang opportunity sa ibang bansa. Gaya nga ng sinasabi, baka naman baka naman wala ka sa tamang bansa kaya hindi ka umuunlad. Ano, yung ibang tao gano'n ang mindset kaya pumupunta sa ibang bansa. Kasi they believe na doon mas mapapalawak ang kanilang skills, mas magiging worth it yung trabaho nila dahil sa sahod. Okay. Curiosity. Mga ilan o mga ilan na trabahador or OFW na kaya sila nagtatrabaho abroad, sila nasa-curious or gusto nilang masubukan yung buhay sa ibang bansa. And of course, enhancement of professional skill. Yung iba naman nagpupunta sa iba't ibang bansa upang matuto ng bagong kaalaman or karanasan kung saan itong mga 'to makakatulong upang ma-expand ang kanilang career and skills. Now, the common risk of overseas Filipino employment, ayan, abuse and violence. May mga pagkakataon na nakakaranas ang OFW ng pang-aabuso at karahasan sa kanilang employer. Yung iba, uuwi na lang dito sa Pilipinas, bangkay na. Yung iba, natutulog lang, pinaplantsa na nung kanyang employer. Yun yung risk or yun yung nakakatakot sa pagiging OFW. And sadly, ang nangyayari, since ayaw nung taong nagtatrabaho sa ibang bansa na wala siyang maiuwing pera sa kanilang pamilya, ginagawa nila, tinitis nila hanggang sila'y mamatay. Okay, weekend family ties. Hindi lamang abuse and violence yung problem, ang risk ng pagiging OFW, ayan, nagkakaroon ng mahinang ugnayan pagdating sa pamilya. Dahil malayo, si nanay, si tatay, matagal hindi nauwi, ayan, yung mga anak, lumalayo ang loob. Yan ang nakakalungkot. Kaya kung kayo'y may magulang na nagtatrabaho sa ibang bansa, pag-uwi nila dito, pagsilbihan ninyo. At habang sila'y nagtatrabaho sa ibang bansa, huwag kayong pasarap. Gamitin sa tama ang perang pinapadala nila. Okay, what are the relevant laws covering overseas Filipino workers? Number 1, Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995. Ito po ay batas na nagpoprotekta sa karapatan at kapakanan ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. The Omnibus Implementing Rules, the Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995. Ito naman ay mga patakaran at gabay kung paano ipapatupad ang RA 8042 para sa proteksyon ng mga OFW. Ito yun. And the Welfare Fund for Overseas Workers, batas na nagtatag ng pondo para sa tulong at kapakanan ng mga OFW. At ang panghuli, an act of creating the Commission on Filipinos Overseas and for other purposes. Ito naman po ay batas na tumutulong sa mga Pilipino sa abroad at nagsusulong ng kanilang proteksyon, kaalaman at oportunidad. Take note, yan po'y ilan lamang sa mga batas para sa overseas Filipino workers. Pero napakadami pa po. Okay class, para sa final output, meron kayong dalawang gagawin. Ito ang mauuna kasi ito yung unang topic. Kayo po ay magsasagawa ng interview sa overseas Filipino worker. Take note, may nakaredy na po ako ng format na susundin na lamang ninyo. Pati yung mga tanong. Ang date of submission nito ay November 7, 2025. Ang magiging grupo, para po hindi magulo, ay yun na lamang po ulit group na ginamit ninyo sa paggawa ng video. Take note, ngayon kasi po ay meron na namang mga flu. Okay lang po na yung interview ninyo ay gawin ninyo through chat or through video call. Basta meron lamang pong documentation, para makita kung legit talaga yung ginawa ninyo. Okay, ipopost ko na lang po sa GCR yung format. Okay, thank you. Keep safe.